everyone! It's me, Gona Girl! So ngayon, andito tayo sa mga pinyang tinanim ko. Hindi ko inaasahan na mangyayari to, guys. Yung dalawang bungang piniflex ko noon, ay nawawala na, guys. First bunga yun. First bunga. Gusto ko sana makatikim noon. Pero bakit nawala? Bakit? Charis, parang na ako nagdadrama dito. Pero anyways, yun nga, nawawala yung dalawang bunga piniflex ko noon. So may isa pa naman dito natira. Pero I hope makakain ako dito. At I hope makuha ko na to, guys. Pero may isang hindi ko inaasahan na mangyayari, guys. Ito yun. Ito yung tinutukot ko hindi ko inaasahang mangyayari. Nice. Yung tinanim ko ditong buko, ayun. Hindi ko alam kung yung buko ba ayaw dito sa lupa na to. So, masakit lang sa feeling yung, alam mo yun, laanan mo yun ng oras, yung mga bagay na yun. Yung nag-effort ka para lang itanim yung mga buko na yun, nagtanim ka ng kahit ano dito, tapos isang araw madadatnan mong ganito yung mangyayari. Masakit talaga sa feeling. Gusto ko pa naman sanang sabihin yung katagang, pag may itinanim, may aanihin. Pero paano kung aanihin, iwala na yung bunga. So dito, naikot-ikot muna ako dito. Tinitignan ko yung ibang mga tanim kong buko. So far naman, maganda yung pagtubo niya dito. So, medyo kahit na paano naibsan yung sama ng loob ko dun. Sa part na nabunot yung ibang tanim ko. Akala ko nga dito, guys, isa buko at saka yung sa pinya lang yung problem ko. Hindi ko alam na meron pa parang isa. Oo, meron pang isa na part papunta ako dun sa may puno ng saging. So pagdating ko dun sa may puno ng saging dyan, ayun, hindi ko inasahan na nakatayo nga yung saging pero wala nang bunga. Iwan ko kung naubos pa lang ng gamot. Wala na tayong magagawa. Ganito na talaga ang buhay dito sa amin. Paunahan na lang talaga. Ikaw yung magtatanim, paunahan na lang talaga kayo kung ikaw ba yung makaka-harvest o ibang tao. Pero ayos na lang din yun, baka mas need nila yun. So habang nag-iikot-ikot tayo ay magsasagot tayo ng konting tanong lang. Tanong para sa sarili mo o sa ibang tao. Bakit nga ba may pagsubok ko? Hindi dahil mali kang manalangin. Hindi dahil mahina ang faith mo. Hindi dahil pinabayaan ka ni God. Dumaan ka rito para matuto. Para tumibay. At para mapatunayan na kahit masakit, si God pa rin ang lalapitan mo. Kaya tandaan mo, hindi porket nandyan ka sa sitwasyon na lunod ka na, ay wala nang tutulong sa'yo. Wala nang nakikinig sa'yo. Wala nang nagagabay sa'yo. Nilagay ka niya sa sitwasyon na yan para mas tumibay ka. Para mas mapatunayan mo sa sarili mo na karapat-rapat ka. Wala namang binigay si God na pagsubok na madali eh. Kaya kung may mga point na parang ayaw mo na talaga, nasuko-suko ka na talaga, why not? I-surrender mo yun lahat sa Kanya. Sabihin mo lahat sa Kanya. O hindi mo na talaga kaya, iiyak mo lang sa Kanya. Hindi naman kahinaan ng isang tao ang pag-iyak sa harap niya eh. Si God, andyan lang yan eh. Naghihintay lang. Naghihintay kung kailan mo i-surrender, kailan mo sasabihin, kailan mo ipapaubaya sa Kanya yung mga binigay niyang pagsubok sa'yo. Hindi ka naman niya iniiwan. Hindi ka niya pinapabayaan. Kaya kung dumating yung panahon na yon, surrender mo kay God. Trust me. Hindi ka niya bibiguin. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Remember this. So hanggang dito na lang po ang ating pag-iikot sa aming bukirin. Maraming salamat sa panonood. God bless!